Bagong motor, bagong brief. Ito na yung unit natin. Okay yung likod niya eh, pantay. Yan, okay naman. Pero ito kasi yung concern. Ito. Medyo misalign itong bilog na to. Itong itim na bilog na to, tsaka to. Yan. Okay, so 5 a.m. na. Kaka-out ko lang sa work and medyo special tong araw na to kasi this is the day na matagal kong inantay para makabili ng sarili kong motor. So, ito yung unang motor na bibilin ko para sa akin. Inantay ko siya ng ilang buwan kasi bukod sa nag-ipon ako, ayoko kasing galawin yung savings. So, ang diskarte ko is yung ipambibili ko ng motor, lahat lang ng galing sa Christmas bonus. Okay, so nakita niyo naman sa thumbnail na ang binili ko is Honda Navi kasi maliit lang siya, tapos pang beginner friendly. Tapos yun nga, napakamura niya, nasa 60,000 lang yung magagastos ko pang yung Honda Navi yung binili ko. So, ang agenda ko for today is kain lang ako ng pre-workout meal, tapos punta kami sa gym, tapos magkapasama ako sa mga friends ko na kunin yung motor sa dealership dito sa Honda malapit sa amin. Tapos yun, kakain kami ng lunch after. Kahit 7 a.m. na ako nakalabas. Dahil 7 a.m. pala yung out ng isa kong tropa na nakasama sa gym. So nag-book na ako ng Move It para mas mabilis. Hello. Ganda ng higa mo dyan ah. Kalmadong-kalmado ka dyan ah. Let's go. Let's go. Let's go. Oo, tara na. Ha? Oo, kunin natin. Hoy, yun o. Patay. Ang sarap. Wala, Honda. Honda. Pasok na tayo. Libreng sweatshirt, tsaka helmet, mga bodyguards. Tulog na iso. Ito na yung unit natin. Okay yung likod niya eh, pantay. Okay naman. Pero ito kasi yung concern. Ito. Medyo misalign itong bilog na to. Itong itim na bilog na to, tsaka to. Yan. So check ako ng ibang unit or ipapaayos ko siya. Pero kasi wala naman siyang bearing sa pag-handle. Ang sabi dun sa group, tsaka ito sabi rin dito, i-test daw yung performance pag lumiliko. So mamaya i-check ko din. Okay, kain muna. Mamaya natin iuwi yung motor. May kasama kami dito ng anak ng contractor yan. Anak ng contractor yan, di lang halata. Oo. Anak ng contractor yan, pero hindi sila gumagawa ng tulay. Gumagawa ng kwento.
Ano boy, ilang calories yan, sir? Bagong motor, bagong brief. Masama pa rin loob ko, bumili ako ng brief. Parang hindi tama na may bago akong brief. Dapat laruan to eh. O kaya, accessory ng motor. Mabilis ang ice cream bago magsiuwi ang mga inaantok. Yung mga pasok kay mamaya. Sino mag-update sa inyo? Darcy. Sumakot na sa boss mo. Punta na tayo dun sa dun sa isang shop na maglalagay ng coating. Yan. Gamit ko na lang pang waste yung isa kong cellphone. Yan. Tsaka syempre magpapagas pa. Yan. Ito na. Ito yung service center. Yan, kung saan ko siya ipapa-coat. Babalikan ko siya bukas ng hapon. Pati yung helmet iwan ko diyan. So sa mga magtatanong kung saan to, sa San Juan City, lagay ko na lang sa comments or sa description yung link ko kung saan nyo sila pwedeng makontak in case na gusto nyo. Ito, Powerhouse 360 yung pangalan ng shop. Okay, so kinabukasan na, today is Saturday, November 29. So, mabalikan ko sa shop yung motor na pinalagyan ko ng coating kahapon. Tapos, babalik ko siya sa Honda kasi nakalimutan kong i-check yung alignment nung manibela kahapon. Actually kasi aligned naman yung gulong tsaka yung tapalodo. Hindi ko lang magets kung bakit hindi mag-align yung nalagyan niya nung susi tsaka yung pinaka-cover nung manibela niya. Yung parang tube na kinakabitan ng handlebar tsaka nung gulong. Okay, so ayun, nung issue nga siya sa Honda Navi, pero pwede naman siyang ipaayos. Kaso kasi kahapon, ang dami ding ginagawa dun sa Honda mismo na pinuntahan ko. So, baka nakalimutan ni Kuya. Tapos ako naman, sobrang excited ko. Nakalimutan ko din na i-check kung na-align ba. So, ibabalik ko siya. Dun sa pinuntahan ko na shop kung saan ako nagpalagay ng coating, may malapit tong Honda sa may Shaw Boulevard. Kasi siya, yung shop na yun, boundary siya ng San Juan tsaka Mandaluyong. So, siguro mga 5 minutes away lang pagka nakamotor ka, mararating ko yung shop ng Honda doon. So, baka doon ko na lang ipaayos. Ako na lang muna dadalhin. So, ayun, daanan ko lang si Ermat kasi death anniversary niya. Tapos, ano pa ba? Ayun, kailangan kong bumili ng cover ng motor kasi dito yung parking namin dito sa labas, wala siyang bubong. So, yun, para protected sa araw, sa ulan, tsaka possible kasi na sampahan din ng mga pusa kasi may mga pusang tumatambay dun sa may parkingan namin ng motor. Ilang tenant ang may motor dito, parang 5 yata kami or 4. So, ayun, minsan minsan talaga doon natutulog yung mga pusa kaya nilalagyan namin ng cover. So yun, daan ako si Ermat doon sa pinaglagakan namin nung abo niya kasama yung bunso kong kapatid tsaka yung lolo ko. Tapos yun, punta ako doon sa motor shop na tinignan ko sa may San Juan lang din. Bibili ako ng cover at saka possible gloves. Maayos na gloves kasi yung ginagamit ko ngayon, hindi siya sakto sa kamay ko, ang laki niya. So, minsan dumudulas pagka nagpipiga ka ng motor. So, yun. Sa end ng video, i-share ko sa inyo yung experience ko sa Navi para din makatulong ako sa mga nag-iisip na kung worth it ba kumuha ng Navi, ganun. Share ko lang din pala, yung issue niya dun sa alignment. Hindi siya actually nakaka-affect sa handling ng motor. Kasi hindi ako nagka-issue kahapon sa pagdadrive. Kaya hindi ko rin napansin na
hindi pala naiayos ni kuya. Talagang feeling ko sa fairings siguro. Pero mamaya malalaman ko pag binili ko siya dun sa Honda. Tapos yun, baka gamitin ko na lang muna siya pamalengke kasi hindi ko siya pwedeng ilabas ng main road hangga't wala pang ORCR. So at least kung dito lang, 5 minutes away lang naman yung palengke sa amin. Or hindi, actually mga 10 siguro. Kasi parang yung pwesto namin dito para siyang subdivision na lahat ando na sa loob. May palengke na doon, may mga tindahan na kung ano-ano. So hindi ko na kailangan lumabas ng main road. So baka dito na lang muna hanggang sa makuha ko yung ORCR. Kasi nasa 1 to 2 weeks daw, maximum 2 months. Ano umabot ng 2 months. Tsaka yun, i-share ko sa inyo yung final thoughts ko sa Honda Navi. Pang ilang motor ko pa lang naman ito nahawakan, parang pang-apat, Rusi, XRM, Mio, tapos ito yung pang-apat. Pero yung iba kasi na yun, hinihiram-hiram ko lang dati. Ito talaga yung first time na nagkaroon ako ng sarili kong motor. Okay, quick update. Andito tayo sa Moto Market sa San Juan, malapit sa Green Hills. So ang ginawa ko, bumili muna ako ng accessories na kailangan ko. Balaklava, tsaka bumili ako ng cover ng motor. So meron dito yung cover na waterproof tsaka pang-protect sa UV and dust. Ayun, so babalikan ko na yung Honda Navi. Ayan. Sobrang ganda na niya. Ganda ng coating. Tapos nandito si Madam, yung manager. Ayan. Madam, ano ulit yung page niyo para kung hahanapin nila sa Facebook? Good morning, sir. Bali, yung page po namin is PHS5 sa Facebook po, yung website namin. We are located here in San Juan. So, bali, yung Honda Navi nyo po is brand new from Casa. Bali, dinala niyo po siya dito nakaraang araw. So, ang ginawa nating process doon is premium wash yung motor. So, kasama na doon yung mga acid rain. Since wala naman siyang acid rain, minash po natin. Then, for that, nag-send ako sa inyo ng checklist kung ano yung initial findings dun sa motor, kung may mga hairlines, light scratches. Kasi yun po yung procedure po natin sa ceramic coating. Nagsisend po talaga kami ng initial findings. So since wala naman siyang mga major concern, binafing po natin yung part na may gloss part before natin siya applyan ng ceramic graphene coating. Ayun, thank you. Tapos 1 year warranty, no? Tapos babalik ako after 6 months. Yes po, yung ceramic coating is good for 1 year. Okay. Pero babalik po kayo dito sa amin after 6 months para for booster maintenance po ng ceramic coating. Ayun, thank you. Tapos bawal yung ibang no? Bawal gamitan ng Joy, Yun, kahit anong detergent soap, bawal din po. Kasi kailangan natin ng car shampoo na pH shampoo lang po yung gamitin once ceramic coated na po yung unit natin. Okay. Yun lang po yung pinakang bawal naman. Aside from that, wala naman. Okay, thank you po. Ayan. Kitang-kita nyo naman, alagang-alaga nila yung motor dito. Tsaka yung helmet. Ceramic coating, sir, ng helmet. Naka-free din. Ayun, nga pala, free ang ceramic coating ng helmet. Dahil per month na, Oo. ceramic coating po yung Yan, helmet take sa advantage nyo na yung free nila sa helmet. Okay, so naipan ko na yung Navi dun sa Honda. Dito ako ngayon sa SMEs. Yung Honda andyan lang. Pagtawid lang dun. And so, sabi ni Kuya Raymond, yung nag-assist sa akin last time, nasa talaga yung issue nasa plastic. Yung, kumbaga kung paano siya manufacture. Kaya hindi siya pantay. Last time pala, chinek din naman ng mekaniko nila yung alignment. So, align naman siya. Ang issue talaga nandun sa manufacturer nung plastic parts na ginamit sa kanya. Ayun, so medyo nakaka-disappoint lang kasi mukhang matagal na process pa yung mangyayari para maayos. Pero tingnan natin mamaya kasi naman yan, mag-gym muna ako. So mga after 1 to 2 hours siguro, mabalikan ko na siya. Ayun, sana maayos, sana maging okay. Kung kailangan mang palitan, kung kailangan ko mag-antay dun sa ipapalit na parts, okay lang naman. Willing to wait lang. So, ayun. Update ko kayo mamaya after mag-gym. Iuwi ko na siya. Ayun, so, ito yung cover. Lang siguro. Hintayin ko kung lumamig muna tong tambucho bago ko isagad yung cover niya kasi sobrang init. So, may ako din iigisin.
Yun na siya. Okay, so December 30 na Sunday morning. May show. Mamaya ang call time is 10 a.m. So, ay, kakagising ko lang actually. Nakapag-prepare na ako ng gamit, ng pagkain, and yun. May lalakarin lang ako sandali. May kailangan akong daanan bago umalis. Ayun, so as promised, i-share ko sa inyo kung ano yung experience ko dun sa Honda Navi. Okay, so, spoiler alert, medyo mahaba tong mga sasabihin ko, madami. So, para hindi kayo mabore, mag-play na lang ako ng match highlights at least para may mga pinapanood kayo habang nakikinig. No? Ayun. So, sa experience ko sa Honda Navi, again, no regrets sa pagbili ng Navi kasi ilang buwan ko rin siyang sinesearch, ilang buwan din ako titingin ng mga reviews sa YouTube, nag-google to make sure na talagang gusto ko siya, hindi lang dahil sa looks. Kasi unang nagustuhan ko sa kanya dati na nakita ko siya is, ang ganda niya. Yun, fully automatic siya, scooter lang siya, pero mukha siyang totoong big bike, mukha siyang may clutch kahit wala. Kasi hindi talaga ako marunong mag-manual. Talagang automatic na yung alam ko. Gusto kong matuto pero hindi mo na siguro ngayon kasi medyo ang dami ko rin ginagawa pa. No? So, again, yung Honda Navi gusto ko siya kasi maliit lang, madaling i-drive, beginner friendly, tapos ito yung bike na pasok sa budget ko. 62,000 lang yung all-in na ginastos ko sa kanya. Okay, so bukod doon, gusto ko rin siya kasi bukod sa mga nasabi ko kanina, gusto ko rin siya kasi para sa akin, ito yung bike na matututo akong magkalikot at least. You know, talagang pang beginner. Tapos sa mga future na in case na magkaroon ako ng ibang motor or in case na mag-upgrade ako sa may clutch sa manual, at least may alam na ako kahit paano kung paano mag basic repair, mga papalitan na kung ano-ano. Okay, so sa pagdadrive, wala naman ako naging issue sa kanya. Smooth naman lahat. And so far, ang pinaka hindi ko na masyadong nagustuhan is yung mga susian niya kasi sa ibang motor na scooter, pagpasok ko dun sa susian, andun na lahat yung sa compartment, yung paglock ng manibela, andun na lahat. Pero sa Honda Navi kasi, iba-iba yung susian niya. Hindi ko na ipakita sa inyo, sorry, pero makikita nyo yan sa mga reviews. Kung gusto nyo naman ng actual video or pictures, comment lang kayo or i-PM nyo ako sa Facebook para mapakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko sa inyo. Pero yun nga, yung susian niya kasi, yung sa pang-start ng engine, tapos pag gusto mong i-lock, tatanggalin mo doon, meron pa siyang separate na susi para dun sa pang-lock ng handlebar para hindi manakaw or what. Tapos, separate din yung susi pang compartment, yung pinaka-box sa ilalim. May may compartment siya na malaki actually. Tapos, yung seat cover. Kung tatanggalin mo yung seat cover, sususian mo rin yung seat cover. So, all in all, 4 yung susian niya. Isa pa doon, yung seat cover, hindi siya kagaya ng ibang scooter na pag inangat mo, andun lang siya. Sa Honda Navi kasi, kung tatanggalin mo yung takip niya, yung seat cover niya, tatanggalin mo siya ng buo. So, kung mag-iiwan ka ng helmet doon sa Navi, medyo challenge kasi tatanggalin mo ng buo yung cover ng upuan, yung pinaka-upuan, para ma-access mo yung space. Tapos yung sabitan niya ng helmet, medyo challenge din ikabit. Yung iba, sinusungkit, parang inaangat ng konti para magkaroon ng sabitan. So ako, magiging diskarte ko na lang is yung helmet. O pasok ako sa office, yung helmet dadalhin ko na, iwan ko na sa guard. Kung magka-trading naman or may shows, ipapasok ko na sa venue. Ganun na lang siguro. Kasi bala ko din na yung helmet, lagyan ko ng Bluetooth. Nakalimutan ko anong tawag dun. Yung tawag dito. Basta nakakabit siya sa helmet para siyang naka-Bluetooth kung in case may tawag kang sasagutin. Or para marinig mo yung music mo o para marinig mo yung Waze. Yan, nandun na siya. Naka-Bluetooth na siya. Kasi sa akin, sa experience ko, yung ginagamit ko na earphone kasi,
naiipit siya ng helmet. So, medyo ang sakit niya sa tenga pag tumagal. Okay, so, naisip ko na baka mas okay pag naka-Bluetooth headset na lang na pang helmet. Yun. Yun. All in all, wala akong reklamo sa Honda Navi. Talagang ginamit ko siya ng ilang beses na ngayon. 4, I think. Kasi, papunta dun sa casa, tapos dun sa pinagpalagyan ko ng graphene coating, binalik ko sa Honda, inuwi ko sa bahay. So, all in all, good experience yung Honda Navi. Ma-recommend ko yung Honda Navi sa lahat ng gustong mag-try mag-Honda Navi. Tapos, bukod doon, napaka-friendly ng mga tao sa community ng Honda Navi. Dun sa group sila, sa GC ng mga Honda Navi users. Yan sila, Sir Mark, sila Madam Klang, sila yung tumulong sa akin sa mga questions ko and everything. Sa accessories din, marami kang mapapagtanungan. Sa mga gumagawa, marami na rin. Okay, so, all in all, smooth yung experience ko kay Honda Navi. Pero meron ako mga disappointments. Hindi ako disappointed sa product. Disappointed ako sa service ng Honda. Hindi ko sinisiraan. Ano lang kasi, para sa akin, may kausap akong ibang agent sa ibang shop. Ang reason bakit ako nag-direct sa Honda is, syempre, direct sa Honda. Tapos, mas mura sila ng 1,000 pesos. Tapos, mas mahaba din yung warranty. 2 years yung warranty. Unfortunately, yung issue sa alignment, nung binalik ko sa kanila, hindi ko alam kung wheel issue or skill issue or both. Kasi sabi sa akin nung gumagawa, yung pinaka-mekaniko nun. Dalawa yung mekaniko nun. Kailan ko binalik? Saturday, kahapon. Nung binalik ko sa kanila, ang sabi nila sa akin, wala naman daw kasing issue yung pag-handle sa motor. Oo, walang issue. Pero sa akin kasi, naiilang ako na hindi siya pantay. Alam mo yun, parang feeling ko mabigat sa kanan. Lalo na sa akin, meron akong vertigo. May issue ako sa sa paghahanap ng balance minsan. So, na-off ako, naiilang ako kasi hindi siya align. Hindi ko alam kung kaartehan ba to o pagiging OC, pero yun nga, sa groups kasi, known issue talaga siya and marami nang nakapagpaayos nun. So, ang sinabi ko dun sa mekaniko, sir, ito po yung pictures kung paano naayos. Kasi may mga nag-post dun, taga Bulacan, Laguna, Antipolo, binabalik nila sa Honda. Yung iba naman sa kung saang kasa nila nakuha, binabalik nila, nire-repair. Kasi ang issue lang naman doon yung mga fairings, yung mismong plastic cover niya, hindi siya nag-a-align. Ngayon, nung pinapakita ko dun sa mekaniko, medyo nabastusan ako kasi imbis na pakinggan niya ako, tumungo lang siya habang nag-cellphone. Like parang, andyan ako sa harap niya, ito yung cellphone, sabi niya lang, cellphone siya ulit. So, hindi ko alam kung anong dapat kong gawin, anong dapat kong sabihin. So, medyo na-off na ako. Nabastusan ako sa kanya. Ayoko lang maging walang yung customer na, alam mo yun, gagawa ka ng eksena. So, ginawa ko, nag-chat ako sa Honda Navi group. Nag-ask ako ng help kung anong pwedeng gawin. Yan, shoutout kay Sir Mark. Kasi nag-effort talaga siya na tawagan ako. Sabi niya, boss, i-PM mo ako, kausapin kita. So, PM ko siya, tinawagan niya ako. Sabi niya, ganun daw talaga ang issue sa Honda. Kumbaga, nagkaroon siya ng same experience sa Honda na ganun. So, ang nangyari na lang, nagpunta siya sa ibang branch. Kaso sa ibang branch, hindi rin naayos. Ito, hindi Honda Navi na motor to. Ibang motor yung sinasabi niya. Parang unang motor niya yata yun. So, ang ginawa na lang niya, nagpunta siya sa ibang mekaniko. Tapos yung ibang ko nakausap sa group, ganun din. Ang nakapagpaayos nung alignment, normal na mekaniko lang. So sabi sa akin ni Sir Mark, yun nga, kasi marami na rin nag-share ng hinaing nila dun sa group. Ang sabi ni Sir Mark, punta ka sa ibang branch ng Honda. Once na nakuha mo na yung ORCR mo, yung plaka mo, pwede ka na bumiyahe. Punta ka sa ibang branch na mapaayos kasi pasok pa yan sa warranty. Pag talagang wala, hahanap tayo ng ibang mekaniko na lang. Kasi yung nakuha niyang unit maganda aligned eh.
isa pang option na daw na pwede kong gawin is kausapin ko yung manager dun sa Honda branch na pinuntahan ko. So, yun yung ginawa kong option. Bumalik ako dun sa agent ko. Yung sales agent na kausap ko, wala akong problema. Agent na kausap ko, sobrang okay niya kausap. Mabait, hindi siya nabibigay ng false promises. Accommodating. Talagang sobrang okay nung tao na yun, yung sales agent na kausap ko. Pinaka-issue ko is yung sa mekaniko kasi parang wala silang ganang tumulong sa akin. Imagine, ang sagot lang nila sa akin is wala namang issue, so hindi na dapat kalikutin. That's one. Pangalawa is mag-second opinion daw ako sa ibang mekaniko. Tapos yung nga, yung pangatlo, nung pinapakita ko sa kanila yung pictures, hindi na tinignan, tamangu-tango lang siya, tapos nag-cellphone na siya. Tumingin na siya sa akin ng, sa segundo, tapos nag-cellphone na siya ulit. So, bumalik ako dun sa sales agent. Sabi ko, boss, baka pwedeng, kausapin yung manager nyo. Kasi medyo hindi okay yung experience ko sa mekaniko nyo. Okay, so, sabi niya, sige, andyan naman si manager. So, tinawag niya si manager. Yung manager, nakita ko, tumingin sa akin, kumuha ng helmet. Akala ko, ite-test drive niya yung Navi kung may issue. Ang ginawa niya, pag kuha niya ng helmet, kinausap niya yung mekaniko niya, si manager umalis. Hindi ko alam kung iniiwasan niyo ba ako or what, pero malis si manager. Nung malis si manager, tsaka lang kumilos yung dalawang mekaniko. Tsaka lang sila nagkalikot. So, binuksan nila yung unit, nag-check ng ganyan. Tapos, maya-maya, nung nakabukas na, tinawag nila ako. Sabi nila, sir, ito yung reason kaya hindi nagpapantay yung fairings, yung plastic. Kasi, parang may mga cables doon, tapos yung pisong pinagkakabitan ng mga cables. Sabi nila, nakasiksik doon lahat. So, kung gusto ko magpantay yung fairings, marami silang tatabasin. So, nandito ako, parang anong dapat mong tabasin dyan? Pwede namang i-arrange mo lang na maayos yung mga cables and all. So, alam mo yun, na na lang ako, parang, sige, balik mo na lang kasi kanina pa ako dito. Nag-aaksaya ako ng oras. Imagine, nakapag-gym na ako at lahat. Sila, wala man lang pala silang ginalaw dun sa unit ko. Binuksan nila nung nung nagre-reklamo na ako. So, alam mo yun, ayoko na lang talaga mag-focus sa mga negative na bagay. Ayoko din maging walang yung customer na tipong gagawa ako ng eksena doon or what. So, sabi ko, sige, balik mo na lang. Punta na ako sa ibang branch or maghanap ako ng kung sino man na pwedeng, pwedeng gumawa. Yan. Tapos nun, yung kagaya nga doon sa pinakita kong video kanina sa inyo, inamigo na siya, naka-cover na siya. And unfortunately, hindi ko pa siya magagamit kasi wala pang ORCR. So, hindi muna ako nag-shoot kahapon. Hinayaan ko muna kumalma yung mga emosyon, yung mga disappointments ko. Kasi, yun nga, sa akin kasi ilang buwan ko siyang tiniis na wag mo nang bilhin kasi ayoko ang galawin lahat ng savings na meron ako. Kasi talagang ang hirap ng economy ng 2025, no? So, ayoko maubos yung savings. Kaya sabi ko, yung 13th month, yun na lang yung ilalaan ko para sa motor kasi para easy access ka sa trabaho, sa mga training, sa mga sa mga shows. Kasi pag pupunta ako ng Broadpeak, from Pasig to Broadpeak, pag nag-book ako ng Move It, ang pamasahe ko papunta around 250. Pabalik 250, so that's 500. Siyempre, kakain pa kami. Diba? So, parang makagastos ka ng mga 800 sa isang araw. Pero, kung naka-full tank ka, ang full tank, 150, 160. Nung nagpagas ako, 150, nakapagpa-full tank na ako. Kasama na dun yung, yung free gas ng Honda. So, mas malaking tipid siya. Imagine yung full tank kung sa office lang ako pupunta. Kasi sa office, malapit lang yung office namin dito sa bahay. Pag sa office, ang Move It ko, mga 60 or 65, ganyan. Pero kung mag-full tank ako, yung 150,
more than a week ko na mga gamit yun. Actually, yung 150, baka ano eh, araw-araw na pasok, 5 days, tapos, ay hindi naman pala kami 5 days kasi naka-hybrid kami sa mga 3 days na papunta sa office, gym, tas bahay. So yung 150 mo, abot na yun ng isang buong linggo, 3 araw sa office, tapos yung balikan ko sa brawl pit, baka nga sobra pa yun eh. Pagpalagay mo nang mag-training ako ng 2 araw, Saturday, Sunday, baka nga, it's either sobra pa yun or sakto lang. So sobrang matipid talaga siya. Tsaka sa tipid sa gas, baka maging factor din dyan yung mga nilagay ko na accessories like yung maliit na top box, yung crash guard, mga ganun. So ayun, kahapon, tingnan na muna yung ginawa ko. Nag-isip ako ng mga essentials na accessories na gusto kong ikabit. Yung mga importante lang muna, tsaka na yung mga ano lang, yung mga pamporma lang. Kasi naiisip ko, imbis na mag-dwell ako dun sa mga negative, parang gusto ko na isipin na kung ano yung mga positive na meron. Lalo pa may napanood akong review na naka-Honda Navi din siya, nagpa-change oil siya for the first time. Sa Honda din, yung pinaka-ganyan parang 120 ml yata, yung isang ganun na oil. Kaso, hindi nilagay lahat ng mekaniko. Nagtira siya ng parang mga 1/8 nung bote. So, nagtataka siya kung bakit hindi nilagay. Yung ginawa niya, kinuha niya yung bote, inuwi niya. Yung bote nung oil. Ngayon, nung in-upload niya yung vlog niya, may mga nag-comment na modus daw yun ng mga mekaniko na hindi nila uubusin para yung may ipon nila, gagamitin nila para sa kanila. So, mas lalo ko na inis, mas lalo ko na off sa service ng Honda. Parang iniisip ko sana pala sa ibang kasa na lang ako kumuha, hindi na ako dumarekta sa kanila kasi parang nakaka-off. Pero yun nga, sa kabila ng lahat ng yun, ayoko na lang kasi mag-stay or mag-dwell sa mga negative na nangyari. Gusto kong tingnan yung positive side. And the positive side is, nakuha ko yung goal ko ngayong 2025, which is yun nga, makabili ng sarili kong motor para sa pang araw-araw, pang service. And medyo na inaiyak pa nga ako nung kasi 2025 talaga. Sobrang hirap ng mga pangyayari. Sa circle of friends ko pa lang, ilan yung nawalan sa amin yung trabaho. Parang 5 yata. Kasi, parang sobrang dami na nag-i-invest sa AI. Yung iba sa kanila na layoff. Kasi syempre, hindi na kailangan ng tao, may AI na. Feeling ko yun yung negative side ng sobrang advanced na technology. Nawawalan na ng trabaho yung mga tao. So, sa iba sa kanila, na-lay off. Iba naman sa kanila, nalugi yung account, yung kumpanya. So nagbawas ng tao. Okay, so, ilan ang nawalan ng trabaho sa amin. Ako naman, hindi ko ma-disclose kung ano yung mga nangyari. Pero, sobrang bagsak ng ekonomiya ko ng 2025. Kaming lahat, actually. Sobrang hirap ng mga pangyayari. Masyadong personal, hindi ko masabi. Basta ang daming issue sa personal life, sa office. Yan, so, masyadong mabigat. So ako, 2025, around April, talagang hindi muna ako nag-give up muna ako ng collection. Hindi muna ako bibili ng mga collectibles. Kahit gusto ko kasi fan ako ng Marvel, Sentinels, tsaka Apocalypse. So, lahat ng collection ko, Sentinels, Apocalypse, or kung ano mang figure na gusto ko. Hindi mo na ako bumibili. Hindi rin muna ako naglaro ng Magic the Gathering kasi extra gastos yun. Kasi, ano ba sabihin? Hindi ko masabi. Anyways, ayun nga, sobrang thankful na lang din ako na nagawa ko yung gusto ko ngayong taon. Nabili ko yung Honda Navi kahit ang daming mga challenges, And masaya din naman ako kasi ngayong taon bukod sa nabili ko yung motor, nakaipon ako ng enough money, nakapag-save ako, meron ako emergency funds, secured na yung mga pangregalo sa Pasko. So next year ang goal ko is at least makalabas man lang ng Philippines kasama yung family ko. Siguro Hong Kong
or Singapore. Depende kung saan aabot ang budget. Kasi tayo ko nang gusto mag out of the country. So, sana ngayong taon magawa namin yun. So, ayun, yun lang. Medyo talagang mahina ang economy ng Philippines nowadays. Diba? Daming corruption and all. So, ano lang tayo, hanap lang tayo ng mga magpapa-good vibes sa atin. Hanap tayo ng mga something na i-look forward natin. Ayun, yung mga simpleng family gathering with friends, mga simpleng labas nyo with friends, with family. I-look forward nyo lagi yan kasi kailangan natin sa buhay ang pantanggal ng stress, pang-enjoy. Huwag tayong mag-dwell sa mga masyadong negative na nangyayari. Hanapin natin kung saan tayo mas magiging masaya. So, siguro yun ang mai-share ko sa inyong lahat na nanonood kung umabot man kayo sa part na to. Yun, mag-save tayo kahit papano, mag-enjoy tayo kahit papano, kahit sobrang nakaka-stress ng mga nangyayari sa atin. At syempre, araw-araw, piliin natin na maging better version ng sarili natin. So, yun lang. Thank you sa panonood. Don't forget to like and subscribe and share nyo sa akin kung ano yung mga magagandang nangyari sa inyo this 2025 para naman maka-inspire pa tayo ng ibang tao. Thank you so much and always remember na yes, we can.